yung plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa donasyon sa kanya na 75 million. Pansinin ninyo ito, mga rep at mga kababayan. Si Senator Rodante Marcoleta, oo, nakatanggap ng donasyon na 75 million sa iba't ibang tao. 3 tao yon. Ngayon, pansinin ninyo, yun bang mga nabigyan o nagbigay kay Senator Rodante Marcoleta ng donasyon, meron bang naibigay sa kanilang pabor? Meron man labang pabor na naibigay sa kanila si Senator Rodante Marcoleta? Sipin nyo mabuti. Pumunta tayo kay BBM. Si BBM tumanggap ng napakaraming donasyon, halos 600 million na donasyon. At dalawa doon ang may malalaking donasyon, 200 plus million yung isa, at yung isa naman ay 30 million na donasyon. Ngayon, pansinin ninyo, sino yung mga nagbigay na yon? May pwesto ba sila sa gobyerno? Meron. Ibig sabihin, yung ibinigay nilang donasyon, may kapalit. Hindi ba yan yung mas karapat dapat na plunder? Dahil yung donasyon, nagkaroon ng kapalit. At yung mga pwesto nila, hindi ordinaryo. Sino ngayon ang karapat dapat? Na makasuhan ng plunder? Yun bang walang naibigay na pabor? O may naibigay na pabor? Kayo na mag-isip niyan. Kayo na. Dahil kung kami naman ang magsasabi, ay gagamitin nyo na naman yung bend the law. Ganyan naman talaga ang nangyayari ngayon, bend the law. Lahat halos ng mga nangyayari ngayon, doon sa mga nagsusulong ng katwiran at katotohanan, ng hustisya, sila pa yung nakakasuhan. Kaya nga sometimes you have to bend the law di ba? Yun ang sinabi ni Senator Erwin. Tama ba yun? Kayo na mag-isip niyan. Kayo na.